mga bagay na hindi natin kayang kontrolin sa buhay, tulad ng ugali o character ng ibang tao. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin paano mo madaling mape-predict o malalaman yung tunay na ugali ng tao. Ang una po ay subukan mong pautangin at saka wag pautangin. Yan, lalabas yung tunay na ugali ng ng tao. Una, yung mas madali, yung wag mong pautangin. Pagka hindi mo pinautang o pinahiram ng pera, di ba, una, pag mag-a-approach siya sa'yo, napakabait, di ba? Yung parang magalang, tapos mabait. Pero once na sinagot mo na hindi mo mapapautang, mag-iiba na yung timpla, magagalit na sa'yo, tapos kung ano-ano na isusumbat sa'yo para masaktan ka, or kumbaga kasi parang ano yung ego nila, no? Hindi mo pinahiram, hindi mo pinautang, so nasaktan sila. So ang ganti nila ay sasaktan ka rin nila para ano. So yun, lalabas yung tunay na ugali kasi hindi mo nga sila pinautang. Kapag naman pinautang mo, di ang bait sa'yo, di ba, dahil pinautang mo eh. Kumbaga salamat, tapos na may pangako na magbabayad. Malalaman mo ugali niya pag time na nang maniningil ka na, doon ka na mahihirapan. Kung ang tao ay likas na hindi nagbabayad ng utang o walang planong magbayad ng utang, at pag siningil mo, lagi silang magagalit. Kumbaga sila pa yung galit na parang sasabihin sa'yo, parang di ka na mababayaran. So ganun ang mga nila, no, mga linyahan. So doon malalaman mo na lalabas yung tunay na ugali ng isang tao. Ewan ko ba na yung kultura nating Pilipino, yung ganun, yung mangungutang, manghiram ng pera. Actually sa ibang bansa po, sa ibang lahi, hindi sila ganun. Hindi sila yung kumbaga mahilig humiram ng pera sa tao. Kasi nga sa bangko sila nanghihiram, tapos yun may interest. Imagine niyo po, no, ikaw na nga na nanghiram sa tao ng pera, nangako ka magbabayad ka, tapos walang tubo, tapos hindi mo babayaran. Kung ikaw manghihiram ka sa bangko, may tubo yun eh. Pero kailangan mong babayaran mo. Kumbaga may responsibilidad ka. Pero pagdating sa tao ka nang hiram, parang tinatanggal mo na yung responsibility mo na magbayad. So yun yung isipin niyo po, yung ganun, binigyan ka na ng privilege na walang interest, pero hindi mo nire-respeto, tapos hindi mo pa binabayaran. Kaya sa akin po personally, kung ano lang kaya naming ibigay, hindi na nga pa utang eh, binibigay na lang namin. Pero yung kaya lang namin, ang problema po kasi sa tao sa Pilipinas, hindi nila naiintindihan na yung sinusweldo dito ay dito rin ginagastos. Ang nangyayari, nagko-convert sila from dolyar to peso, na akala nila ang laki ng sweldo mo, pero nakakalimutan nila na nagbabayad kami ng bahay dito, kuryente, groceries dito rin. So lahat insurance, so lahat dito rin po, no? So sa Pilipinas walang ganun. Kaya di nila naiintindihan na dolyar nga kinikita mo, dolyar din naman ang expenses mo dito. At yung isa pa, para malaman mo kung ano yung totoong ugali ng tao, pag humingi sa'yo ng pabor, hindi about pera or humingi ng tulong sa'yo, o humingi ng pabor, at sumagot ka ng no o tanggihan mo, pag nagbago yung ugali, kumbaga nag-iba sa'yo, nag-iba yung timpla niya, yun na yun yung ugali niya. Meaning hindi siya tumatanggap ng hindi sa tao, which is mahirap po yun, no? Karapatan nating sumagot ng hindi o no sa isang request o sa isang pabor, kasi yung tao na hiningan mo ng pabor, maaaring may ibang responsibility na kailangan, may yung oras niya kailangan niyang sa pamilya niya,
or mahalaga yung oras na yun para sa kanya. Ngayon kung gugugol niya sa inyo, paano naman yung responsibility niya? So yung mga ganun po sitwasyon. So kung magagalit ka sa tao na yun dahil di ka agad napagbigyan, dahil may reason naman, doon mo makikita na ito yung totoong ugali ng tao pag di mo napagbigyan yung gusto niya sa trabaho o kaya kamag-anak, kasi hindi ka nakikibuin, tapos iba na yung yung treatment sa'yo, parang masama na yung yung pagtrato niya sa'yo, tapos yung iba pa nga parang binabadmouth ka pa or masama pa yung ikukwento nila sa'yo. So sa isang may kasabihan nga tayo yung gumawa ka ng 100,000 kabutihan, isang mali mo lang masama ka na kaagad. So nakalimutan na nila lahat ng magaganda mong ginawa dahil lang sa isang pagkakamali mo, masama ka na kaagad. Kung ayaw nyo po ng sakit ng ulo, huwag nyo pong i-please lahat ng tao. Kumbaga kung gusto nyo i-please, sabi nga nila, kung gusto mong i-please lahat ng tao, maging ka na lang, magbenta ka ng ice cream. In 2 kilometers, turn right onto Kenyon Concession Road 6. Kasi lahat ng tao matutuwa sa iyo dahil ice cream, di ba? Paborito ng lahat halos. So hindi mo lahat po mapi-please. May mga tao na maaaring may lihim din na galit sa iyo, no? Na hindi lahat po ay gusto ka. At hindi mo po lahat papasaya lahat ng tao. Lahat po sila ay may kanya-kanyang kumbaga yung level ng kaligayahan, kaya di po natin kumbaga kung sino lang po yung nakaka-appreciate sa atin, yun din po natin yung yakapin natin. Kasi kung lahat po ay piplease natin, medyo may stress po tayo at may hirapan tayo. Tsaka po yung utang, loan, sa word na lang po, stress na po yun kasi utang yun Concession Road 6. Ibig sabihin, kailangan mong bayaran. Ngayon po, kung nagpautang ka dahil gusto mo lang maging masaya yung tao, at the end of the day, pag singilan na, ikaw naman po may stress kasi hindi magbabayad. So mas maganda, tumulong ka lang sa kaya mo, at mo sila, sabihin mo sa kanila, pwede ka lang mangutang sa bangko, para at least magkaroon sila ng responsibility sa pagbabayad. Kasi usually po sa Pilipinas, mahirap talaga po yung nagpapautang, kasi parang ang kultura pag nagpautang, walang planong magbayad. Yun yung kalimitan pero hindi naman po lahat ng tao ganun. Kaya lang most of the time, karamihan sa mga tao ganun pag nangutang, lalo na galing pag nasa abroad, hindi nila naiintindihan na yung pera maaaring inutang din sa bangko rito, para lang matulungan kayo. Hindi nyo po alam yun na ganun yung sitwasyon. Kaya lang nila ginawa yun na mapautang kayo para kumbaga matulungan kayo. Tapos kung hindi nyo babayaran, malaking po yun, malaking problema doon sa nagpautang sa inyo.